Samantala, medical services ng DOH sa Brigada Eskwela at ang mga karaniwang sakit tuwing tag-ulan, ating alamin kasama si Department of Health Secretary Ted Herbosa. Secretary Herbosa, magandang tanghali po. Magandang tanghali at magandang araw sa lahat ng mga taga-subaybay. Sa pagbubukas ng Brigada Eskwela, nakatanggap ng bawat bata malusog packages ang mga eskwelahan mula po sa DOH. Ano po ang nilalaman nito at paano po ito makakatulong sa kalusugan ng mga mag-aaral? Actually, sa Brigada Eskwela, nag-umpisa tayo sa mga teacher at mga administrative staff. So nandyan ako, yan, yung pinapakita, yan po ay doon sa Bakakang Bicol, sa Albay, at namigay po kami ng packages. So yung mga estudyante makakatanggap ng physical equipment, physical education equipment, may mga bola, pang sports and everything. Tapos meron din tayong equipment para sa medical clinic ng mga paaralan. At meron din tayong disaster kit. So yung tatlong bagay na yon binigay natin. At nung hapon, nagkaroon tayo ng mga free services sa ating mga teacher. Meron silang health check-up, blood check-up, chemistry, x-ray, at may mga bakuna na binigay kami para sa mga teacher kasi wala pa yung lahat ng estudyante diyan. At pagdating ng opening of classes, malamang magkaroon din kami ng mga check-up sa ating mga kabataan. So ilan na pong paaralan ang nabigyan ng ganitong health kit sa buong bansa? Meron po ba kayong target na specific target na bilang po na mabibigyan ngayong taon? So ang nabigyan niyan ay 83, no? 83 na paaralan. Sila yung nakaabot dun sa pamantayan ng Healthy Learning Institution. Ito ay isang programa ng Department of Health na tinitingnan namin yung mga paaralan na sinusunod yung mga healthy learning activities. So ito yung mga eskwelahan na may polisiya para sa healthy living, sa diet, sa washing, malinis na toilet, magandang programa para sa mental health at iba pa. So mahaba yung listahan namin at meron kaming inawardan na 83 public schools sa buong Pilipinas. Yung 4 po nagpunta dyan sa Albay para doon namin i-award specifically yung kanilang certificate. Meron din pong kasamang pera na binigay kami at about 200,000 bawat school para mapaganda lalo yung mga pasilidad doon sa public schools na yon. So para naman po doon sa mga guro at teaching personnels na mahagi rin kayo ng self-care at physical activity kits, ano po yung nilalaman nito? Correct. So yung mga self-care is for personal hygiene. Siyempre yung mga teacher, meron silang mga gamit para sa kanilang personal hygiene, alcohol, meron tayong mga sanitary pads, all other equipment na personal na kailangan nila. Ang feeling nga natin, sabi ni Presidente BBM, kailangan yung teacher magturo na lang at wala na niyang problemahin clerical work and everything. So kami, Department of Health, tutulungan namin silang maging malusog para makapagturo sa ating mga kabataan. May plano na po ba ang DOH na gawing regular ito pong pamamahagi ng health kits taon-taon? Yes, regular na project na ito under our Health Promotion Bureau. So ito po ang aming isang bureau na, di ba, sa ospital pag may sakit ka, pero gusto rin ng kagawaran ng kalusugan, ma-maintain ng bawat tao ang kanilang kalusugan. So nag-umpisa kami sa DepEd. Very important yung ating mga teacher malusog, yung ating mga kabataan at mga mag-aaral ay magiging malusog din. So nakatuto kami sa maraming youth programs including mental health, nutrition, yan yung mga physical activity. Also, meron kami mga problem sa youth like kagaya ng HIV. Nasabi ko na yan na napakabata, nasa eskwelahan pa yung ating mga bataan na nagkaka-HIV at saka yung unplanned pregnancy. So yung mga yan, tinututukan namin at nagpa-partner kami kay Secretary Sani Angara para mapalawak natin ang mga services at mga kaalaman para sa ating mga learners. Pagdating naman po sa disaster readiness at emergency preparedness, ano po ang laman ng disaster readiness kits na ipinamigay nyo po sa mga paaralan? At sa anong paraan po makatutulong ang mga ito para po sa paghahanda sa mga kasakuna gaya po ng lindol, baha o di kaya po sunog? So yung kit na binigay namin, meron yung mga pito, meron yung mga flashlight, meron ding mga protective equipment para sa mga
sakuna kagaya ng earthquake, sunog, baha para sa kanila. So it's a small kit na magagamit at gagamitin din nila yung pag nagte-training ng evacuation, ng fire evacuation, earthquake evacuation para maging ready ang ating mga paaralan at mga mag-aral in cases of disasters. Meron po bang pagsasanay pa sa mga guro o health personnel para po sa paggamit ng mga ito? Yes, oo, meron kaming yearly training din yung aming Health Emergency Management Bureau. Nakikipag-cooperate tayo sa ating mga paaralan. Yun lang, nagigiring tayong disaster site, no? Yung sa binisita nga sa Bulacan ng ating presidente, nakita nyo yung isang lugar nakalagay, Disaster Risk Reduction and Management Center. Kasi nga, bahain dun sa area na yon, so nag-evacuate sa paaralan yung ating mga mamamayan. At sabi nga sa akin ni Asik Galban, kung minsan doon sa ibang eskwelahan, pag may disaster, matagal walang pasok. So yung mga preparation is paano gawin yung mga alternative methods of learning para tuloy-tuloy ang pag-aaral ng ating kabataan kahit na nagagamit yung public school bilang evacuation center. Sek, pag-usapan naman po natin yung Healthy Learning Institutions Program. Kamusta na po ang implementation nito at mula nang ilunsad po ito noong 2022, sa tingin ninyo paano po ito nakakatulong sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Law? So, very important sa Universal Healthcare Law, in-emphasize nitong batas na to yung tinatawag na health promotion and disease prevention. So, hindi lang tayo sa may sakit na, kailangan mapataguyod yung kanilang health promotion. Sa Healthy Learning Institution, tataguyod namin yung tamang pagkain, good nutrition, para maituro sa ating mga kabataan yung tamang kakainin, maraming gulay, maraming prutas, hindi lang panay fast food. At bawal yung mga soft drink or matatamis na inumin. Pangalawa, ehersisyo. So very important yung physical activities, physical education. Katatapos lang natin ng palarong pambansa. Nakita nyo naman, very active ang ating mga kabataan sa iba't ibang sports. So yung pagpapalawig ng sports, lalo na sa panahon na to, nalululong yung ating mga kabataan sa scrolling sa social media. Imbis na magkaroon ng aktibo na mga laro, ay napupunta lang sa nakaupo at nagso-social media. So very important yung tinatawag nating mga sports activities sa yung ehersisyo. At pangatlo, yung mga disiplina sa ating kalusugan, kagaya ng huwag mag-vape, huwag manigarilyo, huwag uminom ng alak, at huwag magdroga. So ito, ipapasok namin yung problema ng vaping. Nakita namin na may mga sa batas, sabi namin ni Asek Galban, nakasama ko doon, sabi namin, kailangan ma-implementa talaga yung 100 meters around public schools, walang nagbebenta ng vape at sigarilyo. Nasa batas po yun. Pangalawa, sabi ko sa kanya, dapat balangkasin na natin ng polisiya na wala dapat estudyante na nagdadala ng vape sa kanilang eskwelahan. Kasi ang nangyayari doon, paglabas ng eskwelahan, doon sila nagbe-vape. Nakikita mo, nakatayo sila sa labas ng mga public school at nagbe-vape yung ating mga kabataan. Hindi nila alam, masama ito sa kanilang kalusugan. So kailangan maipagbawal na rin siguro ang pagdala nitong mga vape implements sa loob ng paaralan. Ganon din ang sigarilyo, ganon din ang alak at droga. Sek, would you encourage yung pong mga may-ari ng eskwelahan na higpitan po yung kanilang security para masiguro po, or inspection, para masiguro po na wala nga pong mga estudyante ang nagdadala po ng vape sa pagpasok po sa eskwelahan? Yes, tama yun, no? And very important, maging policy muna siya. And then, huwag magdala. Kasi yung sa batas natin, bawal magbenta at gumawit ang anyone below 18 years old. Alam niyo naman, yung mga pumapasok pa sa ating mga paaralan ay below 18 pa yan. So, dapat hindi sila nakakahawak at nakakagamit nitong vape or vape products na ito. Sek, may plano po ba ang DOH na palawakin pa ang saklaw ng programang ito para mas marami pong paaralan ang makinabang? Actually, lahat ng paaralan, minumungkahi natin. Yung 83 na sinabi ko, ito yung mga excellent, outstanding or excellent yung performance nila. So lahat naman gagawa ng paraan para maging
healthy learning institutions ang ating DepEd schools. And we do hope pati yung mga sa private school maging healthy learning institutions siya para yung ating kabataan lumaki ng mga malusog at healthy. Sek, sa ibang usapin naman po, ano po ang mga pangunahing sakit na dapat bantayan ng publiko ngayong nagsimula na ang tag-ulan? Yan, nag-umpisa na rin kami ng promotion namin sa wild diseases. So yung wild W, waterborne illnesses. Sa pagdating ng baha, tumataas yung pagtatae at mga gastroenteritis. Kaya maghuhugas lagi ng kamay. Make sure pag lumusong ng tubig, maligo ka agad. Pangalawa, yung influenza-like illnesses, trangkaso. Dahil po tag-ulan, malamang nakukulob tayo sa loob ng isang opisina o kwarto dahil nakasara ang bintana. So very important kung ikaw ay may ubo, sipon, maglagi na lang sa bahay at huwag nang pumasok sa opisina. At kung mapipilitan pumasok, magsuot kayo ng mask para maprotektahan yung ibang kaopisina ninyo. But hindi maghawaan ng influenza-like illness o trangkaso. Pangatlo, yung leptospirosis. Pag ikaw ay nalusong sa baha at yung baha ay merong ihi ng daga, at yung ihi ng daga ay may mikrobyo ng leptospira, pwede kang mamatay sa leptospira na sakit. So very important, magbota yung mga bata. At kung ikaw ay mapalusong sa baha ng hindi sinasadya, pagdating sa bahay o sa opisina, maghugas o maligo ka agad ng soap and water para mamatay ang mikrobyo. At kung may sugat ka, dapat talagang hindi ka lulusong sa mga maduduming tubig na baha. Ang D, yung dengue. Kasi pagdating ng tag-ulan, dumadami na naman ang breeding area ng ating lamok na nagkakalat ng dengue. So pinaalalahanan natin, taob, taktak, takip, tuyo. So very important na lahat ng mga empty na timba, bote, malinis natin. Pag malinis ang kapaligiran, malinis din ang ating, magiging malusog din ang ating mga kababayan. At doon namumuhay yung lamok, yung lamok na Aedes aegypti, yun na nagdadala ng sakit na dengue. Sek, sa mga sakit naman po na nakukuha sa kontaminadong pagkain at tubig, ano po yung mga simpleng paalala o hakbang na pwede pong gawin ng publiko para maiwasan po ang mga ito? Well, ang number one advice ko, yung pagsasaron, yung pag-uuwi ng mga tirang pagkain sa mga handaan. Kung minsan, the following day, sira na yan. Kaya kahit iinit mo yan, baka tamaan ka pa rin ng gastrointestinal illness. So yung mga pagkaing madaling masira, wag na siyang iuwi o wag nang kainin uli. Pagka yan may amoy, most likely makakadulot ng sakit yan, itapon na yan, wag nang iluto uli at wag kainin. Pangalawa, make sure na fresh yung ating mga niluluto. Very important yon. At saka yung mga utensils natin malilinis. So very important yan. Pati yung mga ingredients natin, lalo na kung yan ay madaling masira, kagaya ng mga isda, shellfish, very important na fresh para less ang chances na magkaroon ng gastrointestinal illnesses. Ano-ano naman po yung mga hakbang o kampanyang kasalukuyang ginagawa po ng DOH para mas palakasin pa ang public awareness at pag-iingat po ngayong tag-ulan? Tutuloy ang ating pag-aalala ng mga sakit na ito at paano nakukuha ang mga sakit na ito. Very important, ma-increase natin ang kaalaman. Nandiyan dyan yung ating mga purok leaders, iniengganyo nating i-remind ang ating mga kababayan tungkol dyan sa paglaganap ng dengue at leptospirosis at trangkaso at mga sakit ng pagtatae. Very important din yung sa eskwelahan, kasi na-realize namin yung dengue, day biter siya, sa araw siya nag-feed. Baka yung eskwelahan, binibigyan din namin niya ng mga mosquito-treated screen na pwedeng makatulong at makapatay ng lamok na nandoon lang sa paligid. At saka very important yung nilinis yung mga eskwelahan. Kasi nga, sa paglinis ng eskwelahan, mababawasan mo yung breeding places nitong mga lamok na ito na nagdadala ng sakit na dengue. At marami pang iba, very important talaga, reminder lang talaga, paalalahanan yung ating mga tao sa komunidad para maging malinis ang ating komunidad at maging malusog at walang sakit na kumakalat. Mensahe nyo na lang po, Sek, sa ating mga kababayan. Well, yung kagaya na sinabi ko, yung health promotion, tamang pagkain, ehersisyo, at disiplina sa katawan. Dahil dyan, very important, mabuhay tayo sa bagong Pilipinas kung saan bawat buhay mahalaga.